pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan. Kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Baguio. Radyo Pilipinas 97.1 FM. Isang makagham na pagbati sa ating lahat. Inihahandog ng Department of Science and Technology Regional Office 1 at 97.1 Radyo Pilipinas Agoo. Sabay-sabay natin tunghayan ang programang naghatid ng impormasyon patungkol sa iba't ibang interbensyon ng DOST. Ito ang Teknopresensya, Siyensya, Kenteknolohiya para Kaligit-Umili. Naimbag abigat, good morning at magandang umaga mga kaagham. Narito muli tayo sa ating programang Teknopresensya, Siyensya ken Teknolohiya para Kadagiti-Umili 2025. At muli tayong maghahatid ng mga balitang patungkol sa agham, teknolohiya at inobasyon na isinusulong ng DOST Region 1. Kaway-kaway po tayo at mag-ingay dahil tayo po ay live na napapanood sa official Facebook page ng DOST Region 1, DZA Radyo Pilipinas Agoo at napapakinggan po din tayo sa kanilang radio station. Ako po si Carla Joyce Kahala, ang inyong makakasama na magbabalita ng mga balitang may kahugnayan sa siyensya, teknolohiya at inobasyon. At kasama din po natin ang ating partner mula sa DZAG Radyo Pilipinas Agoo na si Miss Antoniette Lingsit. Good morning, Ma'am Antoniette. Good morning at maraming salamat, Ma'am Carla. Isang magandang umaga po sa ating lahat, sa ating mga tagapakinig, sa ating mga partners sa DOST at binabati ko rin po ang aming acting station manager, Miss Charity Frianeza, at mga technical staff ng DZAG Radyo Pilipinas Agoo. Napapanood po tayo ng live sa official FB page ng DZAG Radyo Pilipinas Agoo. At patuloy nating ihahatid ang mga paksang ugnay sa siyensya, teknolohiya at inobasyon, kaya manatili kayong nakatutok mga kaagham para rin yung masagutan ang ating trivia question of the day, kung saan maaari po kayong manalo ng GCash prize. I-comment lang po yan sa ating FB Live o i-text kami sa 0918-9083-799. Yes, thank you Ma'am Antoniette. Good morning po at muli magandang umaga po sa ating mga kaagham. At bago tayo dumako sa ating talakayan, atin munang sariwain ang mga ganap sa DOST Region 1 nitong nagdaang linggo. Panoorin po natin ang DOST 1 Siklat News. Bagong teknolohiya sa edukasyon, inilunsad ng DOST Region 1 sa Bangka, La Union. Inulunsad ng Department of Science and Technology Region 1 or DOST Region 1 at DOST La Union sa Bangar, La Union ang Science and Technology Academic and Research-Based Openly Operated Kiosk Station or Starbucks. Bilang bahagi ng Starbucks ay isang digital na aklatan na nagbibigay ng libreng access sa mahahalagang impormasyon sa agham, teknolohiya at inobasyon. Nalayong palawakin ang kaalaman ng mga mag-aaral at guro. Pinangunahan ni Bangar Mayor Joy P. Merin ang local school board meeting kung saan tinalakay ang paggamit ng Starbucks bilang karagdagang kasangkapan sa K-12 education. Sa naturang pagpupulong, ipinaliwanag ni Katrina F. Ronquillo, Senior Science Research Specialist ng DOST La Union, ang benepisyong hatid ng Starbucks sa edukasyon. Habang nagbigay naman ng demonstrasyon si Mary Ann B. Ofiana, Project Technical Aid 4, tungkol sa paggamit ng platform. Ipinahayag ni Mayor Merin ang suporta ng pamahalaang bayan sa inisyatibong ito na makatutulong upang mas mapalakas ang interes ng mga kabataan sa agham at teknolohiya. Sa pamamagitan ng Starbucks,
Layunin ng DOST na bigyan daan, madaling pag-access sa makabagong mapagkukunan ng kaalaman upang mahubog ang hinaharap na henerasyon ng mga Pilipino. Mula rito sa DOST Region 1, ako si J. Roland Centeno Piñon, nag-uulat, DOST 1 Sigla, 1 DOST for you. DOST Region 1 nagsagawa ng research-based policy crafting seminar sa La Union upang palakasin ang kakayahan sa paggawa ng pulisiya batay sa pananaliksik. Nagsagawa ang Department of Science and Technology Region 1 ng research-based policy crafting seminar workshop sa City of San Fernando, La Union. Sa loob ng 4 na araw, tinutukan na mga kalahok ang pagsusuri ng mahalagang datos, pagsulat ng policy briefs, at pagbibigay ng makabuluhang rekomendasyon sa iba't ibang larangan. Pinangunahan ni Dr. Lilian D. Lando ang talakayan hinggil sa tamang pagsusulat ng executive summary at paggamit ng tamang pamantayan sa pagsusuri ng pulisiya. Nagkaroon din ng pagkakataon ang mga kalahok na ipresenta ang kanilang policy briefs bilang bahagi ng kanilang pagsasanay. Bilang pagkilala sa kanilang husay, pinawaran ng Best Presenter Award sina Ginoong Benner Castañaga at Ginang Mara G. Pilaes para sa kanilang pananaliksik na Safe Liceo, instituting strong measures for water quality and campus health. Kinilala rin ang iba pang kalahok para sa kanilang malikhaing visual presentations. Sa pangwakas ng pananalita ni Assistant Regional Director DEC 1180 Pili Bunaw, binigyang diin niya ang kahalagahan ng pananaliksik sa paggawa ng epektibong pulisiya na magsisilbing gabay para sa mas makabuluhang pagbabago sa hinaharap upang palakasin ang kakayahan sa paggawa ng pulisiya batay sa pananaliksik. Nagsagawa ang Department of Science and Technology Region 1 ng research-based policy crafting seminar workshop sa City of San Fernando, La Union. Sa loob ng 4 na araw, tinutukan na mga kalahok ang pagsusuri ng mahalagang datos, pagsulat ng policy briefs, at pagbibigay ng makabuluhang rekomendasyon sa iba't ibang larangan. Pinangunahan ni Dr. Lilian D. Lando ang talakayan hinggil sa tamang pagsusulat ng executive summary at paggamit ng tamang pamantayan sa pagsusuri ng pulisiya. Nagkaroon din ng pagkakataon ang mga kalahok na ipresenta ang kanilang policy briefs bilang bahagi ng kanilang pagsasanay. Bilang pagkilala sa kanilang husay, pinawaran ng Best Presenter Award sina Ginoong Benner Castañaga at Ginang Mara G. Pilaes para sa kanilang pananaliksik na Safe Liceo, instituting strong measures for water quality and campus health. Kinilala rin ang iba pang kalahok para sa kanilang malikhaing visual presentations. Sa pangwakas ng pananalita ni Assistant Regional Director DEC 1180 Pili Bunaw, binigyang diin niya ang kahalagahan ng pananaliksik sa paggawa ng epektibong pulisiya na magsisilbing gabay para sa mas makabuluhang pagbabago sa hinaharap. Mula rito sa DOST Region 1, ako sa Inerce Rumbawa, nag-uulat, DOST 1 Sigla, 1 DOST for you. Kabuhayan at industriya sa Ilocos Sur, mas pinalakas ng DOST Region 1. Isinagawa ng Department of Science and Technology Region 1 at PSTO Ilocos Sur ang isang konsultasyon kasama ang mga lokal na pamahalaan ng San Emilio at Salcedo upang matiyak ang pagpapatuloy ng Vegetable Processing Center sa San Miliano at ang muling pagbabalik ng bamboo splitter machine sa Ubbog, Salcedo. Sa pagkikipagtulungan ng Municipal Agriculture Office, tinalakay ang mga hakbang upang mapalakas ang operasyon ng mga proyektong ito para sa mas produktibong kabuhayan sa mga nasabing bayan. Bilang tugon sa mga pangangailangan, ginawaran ng Vegetable Processing at Restoration Tools ang sentro ng Barangay Ubbog upang mapahusay ang produksyon ng lokal na muebles na yari sa kawayan. Bukod sa konsultasyon, bumisita rin ang DOST Region 1 sa mga benepisyaryo ng Small Enterprise Technology Upgrading Program upang suriin ang kalagayan ng mga pagawaan ng muebles. Layunin ng pagbisita na matiyak na may sapat na suporta at makabagong kagamitan ang mga lokal na negosyante para sa kanilang patuloy na operasyon. Patuloy na isinusulong ng DOST Region 1 ang pagpapaunlad ng lokal na ekonomiya sa pamamagitan ng agham, teknolohiya at inobasyon upang mapalakas ang kabuhayan ng mga komunidad sa rehiyon. Mula rito sa DOST Region 1, ako si Jericho Acosta, nag-uulat, DOST 1 Sigla, 1 DOST for you.
Ayan po mga kaagham, atin na namang natunghayan ang tuloy-tuloy na aksyon at pagbibigay serbisyo ng DOST1 para sa ating mga karehiyon. At syempre, tinitiyak ng DOST1 na patuloy silang maghahatid ng kalidad na serbisyo gamit ang agham, teknolohiya at inobasyon. Ma'am Carla. Yes, tama Ma'am Antoinette. Kaya mga kaagham, makinig kayo ng mabuti sa ating magiging talakayan ngayong umaga upang masagot nyo ang ating trivia question for the day. Ayan. So, eto na nga, ako na ang magiging trivia master muna sa ating special episode ngayong linggo dahil walang ating kasamahang si Big Dom. Ayan. So, narito po ang mga mechanics upang manalo ng GCash prize. Ayan. So, una, dapat po ay naka-follow sa aming DOST Region 1 Facebook page. Yan. I-like ang aming DOST 1 official page at DOST RO1 at i-share ang live video ng ating special episode ng Techno Presensya 2025 featuring DOST SEI scholarship programs. Are you ready to be the next DOST scholar? Pangalawa, abangan at sagutin ang ating trivia question of the day sa pamamagitan ng pagsagot sa ating comment section ng FB Live o i-text ang inyong sagot kalakip ang inyong pangalan sa 0918-9083-799. At kapag tama ang inyong sagot, isasama ang inyong pangalan sa electronic raffle para sa chance na maging lucky winner of the day. Ia-announce namin ang winner ng GCash prize pagkatapos ng interview at ilang mga paalala. Ayan, kaya sa ating mga nakasubaybay na mga viewers at mga nakikinig, i-ready na ang inyong mga phones at sumali sa ating trivia question of the day. So ano nga ba ang ating trivia question? Narito na. Ito ang katanungan, ano ang unang scholarship program na itinaguyod ng DOST? Uulitin ko, ano ang unang scholarship program na itinaguyod ng DOST? Is it RA 7687 or Merit RA 2067 o RA 10612. Ayan. So may mga pagpipilian mga kaagham. Ang gagawin nyo lamang ay makinig sa aming talakayan. Ayan. So ating malalaman ang kasagutan sa ating question sa diskusyon ng ating resource person. Ayan. Alright. So, Ma'am Antoinette, marahil nagtataka ang karamihan bakit may episode tayo ngayong last week ng buwan. So, kadalasan kasi ang ating Techno Presensya ay every first week at third week ng buwan. Pero alam namin na marami ang interesado sa ating magiging paksa ngayon at syempre marami ang nag-aabang sa ating resource person for the day. Kaya heto na. Gusto nyo bang maging DOST Scholar? Paano nga ba maging DOST Scholar? Para lamang ba ito sa mga mahihirap o pili lamang? At ano ang mga benepisyo pag ikaw ay isa ng ganap na scholar ng bayan? Hayan at marami pang katanungan ang maaring masagot sa ating diskusyon sa episode na ito. Upang bigyan tayo ng mga impormasyon pahinggil sa mga DOST SEI Scholarship Program, kasama natin ang DOST Region 1 Scholarship Unit Project Technical Specialist 1, si Mr. Nico S. of OOB. Kaya naman sa ating mga nakikinig at nanonood, kung may mga katanungan kayo in between, ay maaari nyo lamang i-drop sa ating FB Live comment section. Ayan. So, magandang umaga, Sir Nico. Yan, magandang umaga po Ma'am Carla and Ma'am Antoinette Yan. and yan sa ating mga taga-takinig. Ayan, ang ating kaabang-abang na resource person at syempre ang ating mainit-init na paksa, ang DOST Scholarship Program. So, Mr. Nico, maari mo ba kaming bigyan ng overview hinggil sa mga DOST SEI Scholarship Programs?
Ayan po, Ma'am Carla, thank you very much. I think mas maganda po parang i-share ko na po yung aking presentation para po Yeah. mabigyan tayo ng overview about sa scholarship programs. Permission to share the screen. Nakikita na po ba? Yes, kitang-kita po, Sir Nico. Go on. All right, Ma'am, sige po. Give me 15 or 30 minutes. All right. Okay po. The UST-SEI scholarships. Again, thank you very much for having me here and salamat po sa opportunity na naman po na disseminate ng information para sa ating mga karehiyon, no? About sa DOST-SEI scholarship programs. So DOST-SEI scholarship programs, ito po yung ang bagong tagline po natin that was established last year, forming S&T professionals committed to the welfare of the nation. So from the tagline pa lang po natin, I know na nagkakaroon na tayo ng idea kung para saan po itong ating mga scholarships. So ako po, again, si Nico S. Ofoob, and I will be your guide, no, to find the one DOST scholarship for you. So sa ating mga nanonood sa ating Facebook Live, hashtag naman po dyan sa chat box natin ng hashtag find the one DOST scholarship for you. And sa question natin earlier, ma'am, yung tinatanong po natin na overview ng ating scholarship program under the DOST-SEI, I think this graph shows it all na po. Ito na yung mga scholarship program under kay DOST-SEI, no? So we have from undergraduate, ibig sabihin po yung mga college students po natin na DOST scholars. We have masters and then PhD po pag postgrad naman po na scholarship. So tara na po, isa-isahin po natin itong mga to and alamin kung paano po or kung sino yung mga pwedeng mag-apply and then yung mga benefits na nare-receive ng ating mga DOST scholars. Bago yan, introduce ko lang po muna sa mga hindi po nakakaalam. Ang DOST-SEI po, it stands for the Department of Science and Technology Science Education Institute. Siya po ang agency ng DOST na mandated na mag-develop ng scientifically and technologically literate citizenry. And ang isang mandate niyan po is to accelerate yung development ng mga S&T human resources na kailangan po ng ating bansa sa socio-economic development. Bale, para ang mga objectives po nila is ito, to magbigay po ng scholarship na ang goal po ay mag-stimulate and entice ng mga talented, no? Yung mga magagaling po na Filipino youths, yung may potentials po sa atin, to pursue a lifetime productive careers in science and technology. And then isang objective din niyan po is to ensure a steady and adequate supply of qualified S&T human resources which can steer the country towards national focus. So I don't know if you guys are familiar but at the moment now meron po tayong problem na hinaharap po if alam po ng lahat, ang Philippines po we're experiencing brain drain right now. So yung parang mass immigration po ng ating mga S&T professionals. So isipin na lang po natin pag lahat po ng mga professionals po natin, lahat po ng mga magagaling, lahat po ng nagtitrain sa science and technology, mga scientists natin sa bansa is alisan po. Sino na po ang may iwan sa ating bansa na makakatulong po no, sa mga needs po natin sa S&T. So yun po yung isang program or yun po yung problem na sinusolve or ini-aim na i-solve ng ating DOST scholarship programs. So sa DOST scholarship programs, meron po tayong tatlong offer sa undergrad. The first one is the Merit or the RA 2067, also known as the Science Act of 1958. No? Ito pa yung pinakauna po na scholarship under DOST awarded to students with high aptitude in science and mathematics, and yun nga po yung willing po talaga na mag-pursue ng careers sa science and technology. So yung second po na nalabas na scholarship is RA 7687 or yung Science and Technology Scholarship Act of 1994. It provides scholarship to talented pa rin po and deserving students. Pero ang nagdagdag po dito is yung family po nila, yung socioeconomic status does not exceed the set cut-off values of certain indicators. So dito na po pumapasok yung category na to, yung mga low-income families po. So pag merit po, ang ibig sabihin po niyan kahit lumagpas po no dun sa cut-off value natin ng low-income family, pwede po silang mag-apply sa merit so long as they are, yun nga po, may high aptitude sa science and technology. Pag RA 7687 naman po, yun pa rin po may high aptitude sa science and technology pero hindi po nila na-meet or nalagpasan po yung threshold natin
natin para ma-considered as a low-income family under RA 7687. So, ang scholarship po natin based sa dalawang na-present na yun is inclusive po siya. Hindi lang po siya para sa may hirap or para sa mayayaman. Ito po ay hindi po financial grant scholarship na we're looking for the talented, yung mga students po na magagaling sa science and mathematics. And then we are enriching them. We are anong tawag dito, we're giving them opportunities to pursue science and technology careers, which and later on po sila po yung magtatrabaho po dito sa ating bansa as S&T personnels. Last naman po na scholarship program na meron tayo is yung tinatawag nating RA 10612. This is the Fast Track S&T Scholarship Act of 2013. It aims to strengthen yung country's science and technology education by fast-tracking graduates in the sciences, mathematics, and engineering na later on po ay magtuturo ng secondary schools. So ang main difference po ng RA 10612 dun sa previous programs natin, Merit and RA 7687, ang RA 10612 sila po yung may nakaset na po na service obligation. Sila po talaga yung kailangan ng magturo ng senior high school, no, unders, after nilang graduate ng college. So yun po yung tatlong scholarship programs ng DOST. I think you have your trivia question earlier and you have your answer here na, so take note of it na lang po. Alright, scholarship for college students. So yung mga college students po natin, they have two na scholarship na pwedeng pasukan. So yung una po is yung S&T Undergraduate Scholarship. This is aimed at incoming first-year college students. And yung mga programs na pwede po dito is yung Merit and RA 7687. The second one is the Junior Level Science Scholarships for incoming third-year college students. And yung programs po na pwede dito is yung Merit, RA 7687, and yung pinakabago po natin, RA 10612. So, ang undergraduate scholarships po, ang isang common na mistake po dito is ang akala ng ating mga estudyante is during the second semester of their grade 12 siya nagpapa-apply. But we do the application, nag-i-start siya usually around October or the fourth quarter of each year pag yung nasa first semester pa yung mga grade 12 na main target po natin. So, iwasan po natin na magkamali kasi at the moment tapos na po yung application natin sa 2025 undergraduate scholarships and marami pa rin po yung nag-a-ask. So, they missed the application period last year, which was from October to November last year ata yung sa registration natin. If I am not mistaken, October 13 hanggang November 22 lang po yung application period natin last year. Next naman po is for the junior level science scholarships. So again, ito po ay aim pa rin niya is yung pag-provide ng scholarships or financial assistance or education to talented and deserving students during their third year of college naman na po. So please take note na rin po na ang application period nito usually starts around March. So ang basis po natin is yung previous na application period So March baka malapit na rin pong mag-open ito. So sa mga gusto pong mag-apply for the JLSS, abang na po tayo ng announcement kung mag-open na po siya. So during the second quarter of each year, yung mga target applicants po natin ay dapat nasa second semester ng second year ng college. And sila po ay dapat naka-enroll na po sa isang S&T priority course. So how to apply? After ng pandemic, during the pandemic is naging online na po yung application natin since hindi nga po pwede ang mass gathering. So hindi rin po makakamadali ang pag-travel noon. So hanggang ngayon po, tapos na ang pandemic, we are still using the application system. So online na po yung ating pag-apply sa scholarship. So ito po yung website natin, yung nasa background po sa likod, kung nakikita po ninyo. And ang link niyo po ay sa www.science-scholarships.ph. Kung gusto niyo pong makita yung itsura ng website sa mga nanonood po sa ating Facebook live stream, ito po yung website pag na-access niyo po siya ngayon. Yung steps po natin ng application, number 1 po dyan is presenter window. Paano ko na? Ayan. Number 1 po dyan is, of course, kailangan niyo pong mag-register. Second is may sasagutin po kayong eligibility module. And then may mga information po kayo na kailangan i-provide like yung personal information ninyo, family information, and then pag-upload po ng mga documentary requirements which is also provided dun sa my website. Pipili ka ng testing center preference and then yun na po. Dun ka na masasubmit ng application. And then you can submit your application. Dun mo lang masasabi na you are a successful applicant sa scholarship ni DOST.
Now, paano naman po yung mga pribilehiyo po or privilege na nare-receive ng isang DOST scholar? So, meron po tayong tatlo dyan. So, ang chinek ko po, of course, una, yung atin pong financial assistance. Second po is yung SNT, Learning Assistance Program. And then yung mga scholars din po natin ay meron din po silang chance no, na maka-join sa mga original scholarship organizations. So number one sa financial assistance po natin is the 8,000 pesos na monthly living allowance, 10,000 pesos na learning material and or connectivity allowance, and then yung actual po and then up to 40,000 per academic year na tuition and other school fees, 10,000 pesos na thesis allowance. Meron din pong mga scholars ang mga scholars din po natin ay enrolled sa isang premium group health and accident insurance, 1,000 pesos po na graduation allowance. And then one economy class round trip fare na transportation allowance. So isang papunta at isang pabalik is isi-shoulder po siya ni DOST. And then meron din pong 1,000 pesos po na floating allowance. Sorry, natabing po yung sa microphone ko. Kaya check ko magana pa. So that's during the regular academic year, no? And pag summer naman po, meron pa rin pong marireceive yung mga scholars pag required po sa course curriculum nila ang mag-summer. So same pa rin po na 8,000 pesos na monthly living allowance, 2,000 pesos po na learning materials and or connectivity allowance, and then group health and accident insurance, plus yung tuition and other school fees po na actual and hindi po nag-exceed po ng 10,000 pesos. So all in all, ito po yung financial assistance na nare-receive ng isang DOST scholar. So if you are studying dito sa ating region, I think it will be enough naman po to sustain you sa iyong daily expenses and more. And ang kaya niyo pong pag-aralin po yung inyong sarili. Next sa ating scholarship privileges is yung tinatawag po nating STLAP or the SNT Learning Assistance Program. No? So hindi lang po puro aral ang ginagawa ng isang DOST scholar. So hindi lang po sila nasa school. We are also pulling them out sa kanilang mga classes sometimes to join in this STLAP na sinasabi. So ito po ay measure po na in-establish po ni DOST SEI no, para po makasiguro na kaniyang mga DOST scholar hindi lang po sila nag-flourish academically. So, but holistic po yung approach natin for their growth, no? So, ang ginagawa is hini-help po natin silang i-assess, enhance their intellectual potentials and psychosocial skills. Ni-equip po natin sila ng mga coping skills needed in their college study, and then ini-inculcate po sa kanila yung values na social responsibility, leadership, and academic excellence and personal integrity. So, as you can see dito sa pictures, sa mga activity natin na ginawa last year, that's the creative conversation from passion to purpose. So parang meron po silang open forum or talk po with scientists na nag-guide po sa ating mga bata kung paano po sila din maging scientists na katulad nila. So parang mga ganyan po yung talks natin. We have research bootcamps, the exit conference and seminar on job hunting. We have the onboarding, no, na parang onboarding activity natin, the OSHAX ako ay scholar na para mag-guide agad yung mga papasok pa na DOST scholars natin. That's aside from the orientation and signing of scholarship agreement. You have the exit conference, digital safety training, and iba pa pong mga STLAB activities. So yung mga ibang example lang po yung dinabas namin dito. So, ang bottom line po, hindi lang po puro aral ang ating ginagawa sa DOST scholarships, hindi lang po puro stipend ang nare-receive, but we are all enjoying to join, to attend yung ating mga iba't ibang trainings po for their holistic growth. So, ayan, ensuring digital safety. The third one, ang meron pong ginagawa yung ating mga scholars is yung tinatawag natin na regional scholarship organizations. So sa Region 1, yung mga ito po is yung mga scholarship organizations ay may mga 5 tayo dito sa region. It is, ang mother organization po nila is yung DOST Maisa or the DOST Mobilize Mianan Youth Scholars Association. So ito po yung parang regional organization natin. Followed by the movement of Ilocos Norte DOST scholars or yung MINDS na sinasabi natin. The second po is sa Ilocos Sur naman po yung Baligiti Umili DOST scholars or BUDS. Sa La Union, we have Dalumat, yung dakilang mga anak ng La Union para sa matematika at teknolohiya, and sa Pangasinan po we have DOST SICAP. So ano po yung ginagawa natin sa mga
scholarship organization na ito. So aside from being support system para sa isa't isa, yung mga scholars din po natin under these organizations, nagkakandak din po sila ng mga iba't ibang community development projects po nila. So here are some examples po. We have from Ilocos Norte, Libarani, Orban. Sa SICA po, we have Smiles in Nantangalan, mga iba't iba rin pong programs or initiatives ng ating mga scholars. Imagine that you are studying but you are also conducting na yung inyong mga sariling projects or initiatives. So may project management ka na rin nalalaman, and you also know how to manage na yung inyong mga funding sa activities, sa team, parang mga ganun. So pagkalabas mo pa po ng kolehiyo is you have experience na on these things. So all in all, those are the opportunities under DOST SEI para sa mga college students. So first, one is the financial assistance. Second is the SNT Learning Assistance Program or STLAP. And then yun po, the ability to join yung inyong mga scholarship organizations. So let's move sa ating mga postgraduate SNT scholarship. For example, hindi ka na palad na naging qualifier for undergraduate scholarship for first year college. Tapos hindi ka na naman scholar ng GLSS. So, pwede ka pa rin naman maging DOST scholar under yung postgraduate SNT scholarships na nila. So, sa DOST SEI, we have some. Ito pong nasa screen po natin, yung mga postgraduate scholarships. So, we have the first one, the AST-HRDP, or yung Accelerated Science and Technology Human Resource Development Program, ERDP, Graduate Scholarship, or Engineering Research and Development for Technology, the CBP SME, the Capacity Building Program in Science and Mathematics Education, and the STRAN po, or Science and Technology Regional Alliance of National Development. And of course, meron din po tayong mga sandwich program under the DOST Foreign Graduate Scholarship. So baka gusto po ninyong yung scholar sa France or sa Australia, pwede rin po, meron pong ino-offer si DOST. So how do you access, Ito muna, explain ko muna kung saan po kayo pwedeng mag-apply. Same link pa rin po as earlier. It's the science-scholarships.ph po. But instead of undergraduate, i-click lang po natin yung graduate scholarship doon sa may upper right portion. Sa baba po ng navigation bar. Makikita nyo na po dyan yung mga iba't ibang DOST graduate scholarships, and makikita na rin po natin dito kung saan po yung mga schools na pwede. And dito sa AST-HRDP, for example, ang deadline po of submission ng application for first semester is, tapos na po ng 2024. And then for second semester, dun sa VSU, meron pa po noong January 2025. And third term, April 15, para mga ganyan po. Para guided po tayo kung saan po tayo pwedeng mag-apply. And if you click learn more, mas makikita na rin po natin dyan yung criteria of eligibility, sino po yung mga pwedeng mag-apply, ano po yung mga kailangan i-submit, and kung sino po yung kailangan po nating i-contact for the requirements. Andito na rin po sa ating website kasi you need to be admitted or dapat naka-enroll ka na sa school, and then yung sa project leader mismo and staff sa school yung communicate po natin kasi sa kanila po tayo magsasubmit ng mga documents. So again, yung website po natin is www.science-scholarships.ph. Ayan. So let's go back dun sa entitlement. Ano po yung mga nare-receive ng ating mga scholars postgrad scholarship, So for masters, meron po silang stipend na po na 30,000 pesos per month. For PhD, yung stipend po nila is 38,000 per month. And the learning material and or connectivity allowance po nila per academic year is 20,000 pesos. So that will be, pag semester po sila, 10,000 pesos per sem. Next naman po is the transportation allowance na actual is i-reimburse din po sa ating mga scholars. We have insurance coverage din po na premium, and yung outright na thesis or dissertation allowance po na 60,000 pesos pag masters, and then 100,000 pesos pag PhD. So those are the entitlements of scholars under the postgraduate SNT scholarships. And lastly, we have the career incentive program. This is also for scholars na undergraduate scholarship. So sila po ay parang ginagawa po ito to address yung call to
strengthen yung SNT capability and to a certain extent. So ang ginagawa po dito is yung mga unemployed po natin na graduate scholars under the DOST graduate scholarships, they are able to apply sa ating career incentive program and mag-apply po sa position ng isang MS graduate fellow or PhD graduate fellow sa mga piling institutions po. So pag kayo po ay isang graduate po ng postgraduate scholarship ni DOST, you might want to avail itong career incentive program. So all in all, that's it. I think that's it for my overview sa mga DOST SEI scholarships. And if you want to contact us, you may contact us on our phone number at 091-0998-9620232. Yung email address po namin ay scholarship@region1.dost.gov.ph. And yung mga website po natin sa Region 1, region1.dost.gov.ph. And website po ni SEI mismo is sei.dost.gov.ph. So, ayun po. I hope may mga nakita po kayo na scholarship na pwede po sa inyo. And sa mga iba pong kakilala na pwedeng mag-apply sa scholarship, pwede po natin i-disseminate po sa kanila itong information po na ito. So that's all for my overview. Babalik ko na po kay Ma'am Carla yung microphone. Thank you so much, Mr. Nico, sa napaka-brief at napaka-concise na overview ng mga scholarship programs ng DOST SEI. So, sa mga nanonood po at mga nakikinig, kung may mga iba pa kayong gustong tanungin kay Mr. Nico, ay i-message niyo lamang po kami. Dahil ito na po ang pagkakataon upang maliwanagan kayo at masagot ang inyong mga katanungan. So, para naman po sa amin, sa ngayon, Sir Nico, ano na ang statistics ng ating mga scholars sa Region 1? Ilan na ang ating mga napaunlakan ng scholarship grants? Ayan Ma'am Carla. So we're looking at the data at the moment na from 2019 po hanggang 2024. Hindi pa po nalalabas kasi ang qualifiers for 2025 undergraduate scholarships. So we have a total of 2,638 na po na scholars po from Region 1. Wow, marami na rin pala yun. And who knows na ang isa sa mga nanonood sa atin ay magiging isang DOST scholar in the coming months or years. Ayan. So, Sir Nico, ano nga ba ang madalas na challenges sa ating mga scholar bago mag-apply, bago maging scholar at habang ongoing ang kanilang scholarship? Ayan Ma'am Carla, no? So sa ating mga scholars, I think as someone who's been with the program for around 3 years, more than 3 years na po. Yeah, I'd like to leave na lang po muna yung quote sa kung hindi ko na-present kanina, but this is a quote from Helen Keller. Sabi, often we look so long at the closed door that we do not see the one that has been opened for us. So number one sa ating aspiring scholars po is natatakot po sila, hindi po nila tinatry. So parang missed opportunity, alam na nga po nilang may scholarship pero hindi po nila ina-applyan. So I think yun po muna yung isang problem or challenge sa atin kasi every time that we go out in the field, may mga times po, hindi naman po lahat kasi often we are welcome sa mga schools and sinasabi po they are very appreciative and then ina-accept po nila yung mga information na binibigay natin and nag-apply po sila. Pero may mga iba po na parang sinasabi po na hindi nila kaya, pang matatalino po siya. Pero yun po, that's the reason that we have this scholarship program. And then pag may nakita po tayong opportunity, let us grab that opportunity. That's one problem po na nakikita ko. So natatakot po silang mag-apply. Akala nila is for the elite lang po yung scholarship natin, pang mayayaman or mahihirap. Hindi po. This is an inclusive scholarship. And pag sa kwan naman po, sa competency naman po is pwede po natin tulungan nating sarili by doing some review para magbasa if you want to prepare for the examination. So my first advice is if nakita po natin may opportunity tayong nakita, just grab the opportunity. Hindi naman po natin alam kung ano yung mangyayari after the evaluation and the examination. Second is the late po nilang nalalaman yung sa application period po natin. As I mentioned earlier, for the 2025 undergraduate scholarship, nag-close na po yung application period natin pero may mga nagtatanong pa rin po na incoming first year college. So they missed yung iba po na-miss po nila yung sa ating application period. Akala nila kasi is pagka-graduate pa lang nila ng senior high school or ngayong graduating pa lang sila second semester is dun na pwedeng mag-apply. So yun po, early, mas maaga pong nagpapa-apply si DOST SEI for his or her undergraduate scholarships. Second po is yung sa ating
registration din sa online, no? Akala po nila pag nakapag-register na sila, nakagawa ng account, tapos na yung application. Hindi na po nagsasubmit ng documents, Ma'am Carla. So yun po yung isang napapansin po natin na problem for the scholars, aspiring scholars. So do not miss the opportunity by doing that mistake. So pag nag-apply po tayo sa scholarship, basahin po natin na yung parang form kung ano yung steps ng paano gawin. Nasa i-application system din naman po yan, yung steps kung anong gagawin. Yung registration po is just the first step. You have other steps. May 4 ka pa pong need gawin para ma-consider as a successful applicant. And then lastly po, pag nakapag-submit naman po sila, yung isang problem po is incomplete or wrong document po yung nabibigay po nila. So yun yung sa ating aspiring scholars na mistakes. Ongoing scholars naman din po, isang nakikita po namin, sometimes they are undecided sa courses na kukunin. Parang hindi naman po nagiging madalas na, pero sa bilang na cases po natin ng shift and transfer. So those are the problems na nakikita po namin sa ating mga scholars, ma'am. Ayan, thank you so much, Sir Nico. At least yung mga nanonood sa atin na aspiring to be scholars ay alam na kung ano yung mga dapat gawin para maiwasan yung mga ganong challenges in the future. Ayan. So, Ma'am Antoinette, I know may mga questions ka for Sir Nico. Yes, thank you, Ma'am Carla. And muli, good morning po, Sir Nico. Lahat po ba ng kurso sa kolehiyo pwede sa DOST scholarship? Kung hindi po, anong mga kurso ang pwedeng kunin ng isang DOST scholar? Ayan po, ma'am. So that's a very good na question po, no? Para po sa ating mga tagapakinig, para inform po tayo sa DOST Scholarship po, meron po tayong tinatawag po na S&T Priority Courses. So yung mga S&T Priority Courses po na ito po yung mga nakaset, no, na courses ni SEI na pwedeng kunin ng kanilang mga scholars. So both undergraduate and graduate scholarships, meron po tayo diyang mga courses na pwede lang. So ngayon po, i-check po natin, for example, sa graduate scholarship, pwede po mag-share ulit ng screen, ma'am. Nag-share na po ako, pero I don't know if naka-project siya sa live stream. Okay po, naka-share Yes, po siya Sir sa live Nico. stream. Alright, kasi nagpapalit siya and may mga nadadagdag na courses per year para alam na po natin kung saan siya pwedeng tignan. As again, andun po siya sa science-scholarships.ph. Click lang po natin yung learn more. And then meron po tayong makikita dyan sa tab sa taas na Priority S&T Program. So may search bar naman din po dito kung gusto niyo pong hanapin yung course na gusto niyo. No? Like for example, Information Technology, kasama po siya sa S&T Priority Courses natin. But as of now, ito po yung mga courses na pwede, medyo marami naman po siya. Pero ang common na mistake natin na isa is, akala po ng lahat is, lahat po ng courses ay pwede. And related sa question po is meron din po tayong tinatawag na study placement. Okay lang po, dagdagan ko na, Ma'am Antoinette. Yung kung saan po yung mga schools na pwede pong mag-aral ang ating mga scholars na. So sa scholarship, we have the priority S&T programs. Now, pag priority S&T program yung course mo, pwede ka sa University of the Philippines and State University and College. So kahit anong S&T priority course, pwede po doon. Pag private po yung school ninyo, need po natin i-check na yung private school na yun is recognized siya ng CHED na either Center of Excellence, Center of Development, or meron pong FAAP Level 3 accreditation. So aside from checking kung nakasama sa S&T priority programs yung course na kukunin mo, kailangan mo ding i-check na pasok po siya sa study placement. So that's for the undergraduate scholarship. Pag sa graduate scholarship naman din po, i-check mo pa rin yung learn more. And then dito pa lang is kita mo na kung saan yung mga school, kung saan pwede yung graduate scholarship natin. So Ateneo de Manila University, Central Luzon State University, yan po yung mga courses na pwede lang po sa AST HRDP. So mas mainam po, mas magandang i-access na lang po natin yung sa website ni DOST. And andito na rin po yung kanilang mga contact information sa Ateneo de Manila, kung sino po yung project leader na pwedeng i-contact, and kung kailan po yung kanilang application period. So may priority fields din sila dito para masagot po yung question natin kanina. Ito lang po yung mga pwede po sa AST HRDP, like agriculture and forestry and natural resources, biotechnology, may statistics, statistics kasama din po dyan.
biological sciences, chemical sciences, and other courses. So same case din po sa ibang graduate studies or graduate program ni DOST. Like for example, the capacity building program in science and mathematics education. TBA yung nakalagay dito pero meron po tayo nito sa Mariano Marcos State University. No? This is for teachers naman po. Of course, yung mga pwedeng courses dito is yung mga masters or PhD na related sa education. So yun po to answer the question po kung saan po or anong kurso na ang pwedeng kunin ng ating mga DOST scholars. Okay, thank you Sir Nico, and sa mga interested po sana nasundan ninyo yung presentation ni Sir Nico kung saan po pwede check online or sa website po ng DOST. And Sir Nico, sa anong mga larangan po ng industriya ang tinatahak ng ating mga nagtapos na scholar po? Yes, ma'am. Yes, to answer this question, ma'am, so we are looking at the tracer po na kinandak po natin on the previous years. So, tinitingnan naman po natin yung ating tracer po is 99% of them are locally employed. Thank God po kasi yun naman po yung purpose ng ating scholarship, no, to provide SNT scholarship para po sa mga magtatrabaho po or professionals dito sa ating bansa. Dito po sa ating program, ang nakikita po natin na trend, ang pinakamarami po na field kung nasaan yung ating mga scholars po ay sa engineering, may it be civil engineering and mechanical engineering. Susunod na lang po ang SNT education sa teaching po, and then sa mga IT related na courses po natin. So computer science, information technology, and computer engineering, ma'am. Yun, engineering pa rin. Okay po. And sir, nabanggit po ninyo kanina na ang mga nakapagtapos ay magtratrabaho sa ating bansa. Pero pagkatapos makagraduate ng isang scholar, ano po ang kanyang tungkulin sa ating bayan, sir? Yes po, ma'am. So it varies po, ma'am, no? Yung sa RA 7687 natin and merit scholarship or yung RA 2067 scholarship, sila po ay need lang po nilang mag-work sa Pilipinas 1:1 equivalent sa kung ilang taon sila naging DOST scholar. And then po sa ating 10612 naman na mga scholars, yung sa JLSS lang nakakapasok, or sila po ang required po na magturo. So, bale ang kanilang service obligation po yung required para makareceive po sila ng final clearance. Kasi pag hindi pa sila nakakapag-final clearance, kailangan pa nilang mag-avail ng temporary clearance para po makaalis ng bansa and makakuha po ng ibang mga documents sa ating partner agencies like the NBI, which is usually the case na mga NBI yung laging kumukuha ng mga kumukuha ng NBI clearance ang kumukuha ng temporary clearance sa amin. So, ang kan po nila is yun po, need po nilang mag-work sa Pilipinas na kung ilang taon po sila naging DOST scholar. Pag merit in RA 7687, kahit ano po, basta it will provide a COE, Certificate of Employment or Service record. But of course, preferably kung saang field siya nag-graduate. Pero hindi po required. Pag RA 10612, sila po ang need magturo after graduation. 1:1 din po kung ilang taon sila naging DOST scholar, which is usually 2 years po para sa mga JLSS na scholars po natin. Okay po. And sir, maidagdag ko na rin po dahil may nabanggit po kayong statistics kanina sa dami po ng mga scholars natin dito sa DOST1. Compared po noong face-to-face pa lamang po yung pagsasubmit ng application, mas dumami po ba noong online na ang pagsasubmit, Sir Nico? Ma'am, pag titignan natin yung trend from 2019 po to 2024, no? Parang nung face-to-face po yung application natin, mas marami po yung nagiging qualifiers kaysa nung naging online or full online na po siya. Lalo nung mga times na wala po tayong kinandak po na qualifying examination po, no? Doon po nagkaroon ng pagbaba po doon sa qualifiers natin dito sa Region 1. Pero ngayon po, patuloy na rin po ulit yung pag-akyat ng numbers po natin. Parang binabawi na po ulit natin yung numbers for numbers of qualifiers. Nagsimula po noong 2023 hanggang 2024. So hopefully, pagka lumabas po ulit yung results sa mga mag-e-exam po this 2025 undergraduate scholarship is magtuloy-tuloy po yung trend po na iyon, ma'am. Okay po sir, sana nga po magtuloy-tuloy yung trend dahil malaking tulong or ambag po ng DOST ang scholarship para sa mga estudyante at mga magulang. Anyway, maraming salamat po Sir Nico at Ma'am Carla. Alam ko pong may mga karagdagang katanungan ka pa po.
Yes, thank you Ma'am Antoinette. Ayan. So, Sir Nico, ano na nga ba ang mga kinokonduct na activity dito sa Region 1 patungkol sa mga scholarship programs? Ayan po sa ating mga scholarship programs, no? We just concluded po yung ating application period or nag-end na po, sorry, nag-end na po yung application period natin for the 2025 undergraduate scholarships. Now, last week, I think, yung last na session po natin, nakandak na rin po natin for the enrichment program or yung online review sessions po natin for the upcoming exam. So, again, I'd like to take this opportunity na pasalamatan po lahat ng involved on that. We have yung ating mga ongoing scholars. We have yung mga graduate scholars po natin na nag-serve po as lecturers and yung iba po nating mentors po from the Philippine Science High School Ilocos Region Campus. So yung program po na yan, ang goal po niya is para po lakas po yung chances no ng passing ng ating mga aspiring scholars from Region 1. So kinandak po namin, meron po tayong 4 online sessions po na kinandak ng Saturdays and Sundays. Parang review sessions po siya ng mga bata. So second po is, of course, pag may application period, malapit na pong mag-open ulit yung sa JLSS, magkakaroon po ulit tayo ng scholarship campaign, capacity building, yung sinabi kong STLab kanina para sa mga ongoing scholars. Meron po yung from region yung gumagawa. Yan yung binababa po from national, like the one that we're going to conduct sa April 9 to 13, no? The Scholars Leadership Camp. And then, yun nga po, yung sa enrichment program, dagdagan ko na lang din po pala sa mga nakamiss mo sa online session po natin, we will be releasing po a modular version of the review, no? So parang meron po kaming ilalabas po na mga modules with recordings po and the presentations of the lecturers. And then, dun po sa module na yun is you will also have QR codes for the pre-test and post-test po so that you can test yourselves kung makapractice kayo sa mga para sa qualifying examination. And I'd like to take this opportunity to announce na rin po yung susunod na activity natin for the review. Now, we have a face-to-face review session po sa may we have our face-to-face review session sa may Suyo, Ilocos Sur on March 8. It's a four session review sa March 8. Sorry po, kailangan kong i-check yung calendar. Hindi ko kabisado yung date. It will start on March 8. Second session niya po is sa March 15, March 22 until March 29 po. So, ang main na targets po natin dyan is yung mga applicants po from Suyo National High School. We have one from Boringkupurong National High School and we are still open po no for registration kung may willing po gustong makisali sa face-to-face review sessions natin sa Suyo, Ilocos, or pwede niyo po kaming i-message sa aming Facebook page po kasi at the moment naghahanap pa po kami ng ibang pwedeng sumali po doon sa review sessions na iyan. So yun po, all in all mga activities po natin under scholarship sa Region 1 at the moment. Ayan, so ang dami palang mga activities ang scholarship ngayong mga susunod na araw at linggo. Ayan, so nabanggit niyo na nga rin po yung about sa enrichment program or yung online review. At kung may mga nakaligtaan yung mga mahal nating estudyante ng mga review sessions ay maaari sila sa mga modular, right, Sir Nico? Yes po ma'am. We will be posting that po sa ating close group po ma'am sa Facebook. Yes, and may mga iba pa ba silang resources na pwedeng basahin or i-browse? Yes po ma'am. Ang po natin dyan, ang pinaka-basis or reference po natin lahat ng official na binlalabas po ni DOST SEI na review material, which will also be provided dun sa mga nakasali sa close group natin and modular review is the Siyensabilidad. So kung gusto niyo po ng talagang po na binigay ni DOST SEI, we're going to furnish you or give you a copy of the Siyensabilidad po. Parang yun po yung official na reviewer po na nilabas po ni DOST SEI. Oh, I see. And then after exams na, gaano katagal kakabahan yung ating mga nag-take or gaano katagal lumabas yung results, Sir Nico? Ayan po na. So, yes, kakabaan po talaga yung ating mga scholars no? Or yes, i-claim ko na po scholars na po natin yung mga nag-review or sumali sa review sessions na nag-exam. Pero as a trend din po, makikita natin, meron pong tentative na schedule na pinost po si DOST SEI sa kanyang website. At the moment, pag titignan po natin siya dun sa application, ang
release po ng undergrad scholarship na mag-exam sa April 5 and 6 ay sa June. So you can see na it's around 3 months po kasi we need time to, of course, check yung ating mga papers to filter for tingnan po kung sino po yung mag-come up ng list of qualifiers. So 3 months, ma'am. 3 months po. Wow, 3 months of waiting. ma'am. Ayan. And sa mga mag-exam, Sir Nico, ano naman yung mga ipapayo mo or maaari mong i-share na tips during the exam day at ano mga dapat nilang tandaan? Alright po. Sa mga mag-exam po this upcoming April 5 and 6 na. So wag po kayong matakot, hindi po 2 araw yung ating exam. April 5 and 6 kasi ang sabi per session po yan. So meron tayong AM session and PM session per day. So bali 4 na conduct po yan and of course wala pong magkakaroon, hindi po magkakaroon ng ispilya ng ating mga questionnaire kasi may test booklet po na iba-iba per day. So wag nyo nang tangkahin na tanungin yung mga nag-exam the day before you ng mga questions sa exam kasi mag-iiba po yun sa inyong exam. First po is advice to read yung test permit. Pag na-release na po yung test permit, isa rin po, maraming nagtatanong at the moment, nag-release na po ba tayo ng test permit? At the moment po, may mga inaayos pa po tayo. So wala pa pong na-release na test permit si DOST, SEI. So pakiantay na lang po, hopefully, no, by first or second week of March, makapag-release na po tayo. But sa mga natatakot po dyan, some are being anxious na po. Mag-exam po ba kami, sir? Kailan po yung date ng exam? Ma'ams and sirs, yun po ay malalaman po andun po sa ating test permit pag lumabas na po siya. Along with the documentary requirements na kailangan nating i-prepare. Proof po na tayo po talaga yung mag-exam kasi yung mukha niyo po ay naka-plaster po yan sa or naka-print na po yan sa inyong test permit. Magdala po kayo ng school ID ninyo. Nakalagay din yun sa inyong test permit, pencil, and kung ano pa yung mga allowed na dalhin dun sa exam. Second is arrive on time. Pag nalaman nyo na yung schedule ninyo is set nyo na yung arrangement na kung malayo kayo sa inyong testing center, if you can find a way, kung kakahanap kayo ng way na matulog na lang malapit or may kakilala kayo na pwedeng pakitulugan the night before the exam, mas magandang iset na po natin dyan. Kasi ang hirap po na mag-exam na pagod ka po from travel, no? Biyahe tapos mag-exam ka. Maaga kang gigising, pupunta ka pa sa exam center, pagod ka nang nag-exam yan. So yun po ang last advice. You need to be well rested. Wag po tayong mag-cram ng review siguro before the exam. So nakapag-review ka nga, pagod ka naman, no? Hindi mo rin ma-apply yung inyong pinag-aralan or review. So all in all, that's my advice sa ating mga examinees sa April 5 and 6. I'll see you all and hopefully lahat po tayo, no? Lahat po ng mga nag-apply or successful applicants po natin ay mag-attend po. Ayan. So, sa mga nakikinig, alam nyo na yung mga tips ni Sir Nico. Ayan. So, tandaan and maaari nyong i-share din sa mga kasamahan nyo na hindi nakapanood sa ating episode for today. So, ayan. Ayan na naman mga kaagham. Ayan po ang isang talakayan na tiyak na marami po ang nakikinig at marami ang mga interesado. So kung may mga naiisip ka pang katanungan ay para sa ating panauhin habang andito pa si Sir Nico, i-comment nyo na po sa aming live or i-text sa aming number 0918-9083-799. At bago po natin i-reveal ang ating kasagutan at winner sa ating trivia of the day, ay atin munang pasalamatan ang ating panauhin sa umagang ito, Sir Nico Ofoob. Ma'am Carla. Yes, at bilang token of appreciation, syempre sa time ni Sir Nico, alam naming super busy ka. So narito ang isang certificate ng nahandog ng Technopresensya para sa iyo. Nais kong basahin ang nilalaman ng certificate. Certificate of Appreciation is presented to Mr. Nico S. Ofoob, Scholarship Unit Project Technical Specialist 1 of DOST Region 1. As resource person during the DOST 1 DZAG Radyo Pilipinas Agoo Program Technopresensya Siyensya Ken Teknolohiya para Kadagiti Umili, held on the 27th of February 2025 via Zoom platform and Facebook Live. Given this 27th day of February 2025 in the city of San Fernando, La Union, to be signed by Dr. Teresita A. Tabaog, Regional Director. Ayan. So, Mr. Nico, baka may mga announcement ka pa or huling mensahe sa ating mga kaagham na nanonood at nakikinig?
Ayan po. So, magandang umaga po ulit sa ating mga kaagam na nakikinig at nanonood po via Facebook Live, no? And I think ang gusto ko lang pong sabihin is, yun po, take the opportunity once that are presented to you guys. So, itong mga to po is intervention po ng ating government po para sa inyo. And kung alam naman po natin mo na kaya po natin, we are qualified for the opportunity, kaya po natin siyang i-grab. Wag na pong mag-atuwili and wag na pong mapadadala sa takot na i-grab na po natin yung opportunity na iyan. And sa ngalan po ng yes, sabihin mo naman later yung ating regional director kasi mauulit. So, sa ngalan na lang po ng ating director sa SEI, si Dr. JL Cornelio. Yung mga kasamahan din po namin sa scholarship unit, si first po si ARD Raquel M. Espirito, Technical Scholarship Coordinator Ms. Adelisa C. Florento. Yung dalawang kasama po namin sa scholarship unit na nasa Ilocos Norte po ngayon, si Ate Kimberly Igalia Madjam and si Miss Janine Kalika Abuan. Yes po, apply na po at maging DOST scholar po tayo. Thank you, ma'am. Yes, thank you Sir Nico. At bago ka namin pakawalan, so maaari ba tayo mag-photo opportunity muna? Yan. Siyempre kasama ang ating kapartner mula sa DZAJ Radio Pilipinas Ago. O siyempre, shout out kay Ma'am Charity Fernesa, ang kanilang station manager. Alright? Ay, ready po. 1, 2, 3, smile. Okay na po. Ayan, thank you so much, Sir Nico. Salamat po. Yan, muli maraming salamat po at Ma'am Carla, ano po ba ang sagot at sino ang nanalo sa ating trivia of the day? Ayan, thank you Ma'am Anthony at marami ang sumagot sa ating trivia question of the day. Pero tama nga ba ang kanilang kasagutan? At sino nga ba ang nanalo ng ating GCash prize? Malalaman niyo po yan mamaya pagkatapos ng ilang paalala. So, ito po ang ating mga announcement for this week. So, magkakaroon po ng Starfest, Tanok ni Ilocano Festival of Festivals sa February 28 to March 2. Ayan. So, makirag-o, makiragsaken, makiadal. So, registration is still open. The Starfest will feature STEM exhibits, science show, sci-chat session, and games designed for educators and curious minds. So, dyan, punta na po kayo dyan para marami po kayong matunghayan na mga exhibits at syempre marami po kayong matututunan. Next. Tinampok din po natin sa ating Tech Trends Tuesday ang AproGlobe, Automated Portable Robotic Orthosis, na isang makabagong teknolohiya mula sa Health Technology Zone na may kakayahang magbago sa rehabilitasyon ng kamay gamit ang robot-assisted therapy na ngayon ay magagamit na rin sa bahay. Taglay nito ang high-tech na motor-driven na guantes na pinondohan ng DOST PCHRD na nagbibigay ng walang kapantay na katumpakan at liksi upang suportahan ang paggaling sa pinsala sa kamay, daliri at pulso. Bukod dito, nagtitipon ito ng real-time na datos habang nasa bahay ang pasyente na nagbibigay kapangyarihan sa mga doktor na makagawa ng mga personalized na plano para sa therapy. Ayan. So, ang ating AproGlobe, Automated Portable Robotic Orthosis. Next. At ngayong ang buwan ng Marso ay ating isa-celebrate ang National Women's Month. So ito po ang mga activities ng DOST Region 1. So March 3 ay may kick-off activity ang DOST Region 1 staff. March 21, she leads food safety and quality training for women entrepreneurs na magaganap sa DOST La Union, City of San Fernando, La Union. Inimbitahan po namin ang mga women entrepreneurs sa La Union. March 21, Her Story, Women in STEM Leading Innovation and Change. It's a Zoom webinar for ongoing scholars and interested students. March 25, Gender Sensitivity Orientation. It's a Zoom webinar. It's for our ongoing and potential beneficiaries of Setup and CEST. March 26, Health Assessment through DOH Philippine Package for Essential Non-Communicable Diseases Intervention. Dito po yan sa aming office. March 27, a soap and essential oil making training. It is for those women entrepreneurs in Ilocos Norte.
March 26 to 27, capacity building for gender-responsive DOST1 programs and projects. March 28, online forum on WE in SNT, empowering women through gender-responsive science and technology interventions, organized by the DOST Central Office. It is through Zoom. March 31 to April 2, food safety training and assessment sa DOST Ilocos Norte. March 13 and 20, syempre ang ating Technopresensya special episode featuring Women in Science Leadership na maaari niyo pong mapanood. And throughout March, DOST1 Siglat DOST docu-series featuring women empowerment. So mapapanood niyo po yan sa aming DOST1 official Facebook page. Every Tuesdays and Thursdays, Her Story Inspiring Journeys of Women in Science and Technology. Abangan niyo po yan sa Facebook page ng DOST1 God. Magkakaroon din ng DOST1 God I Have Logo Making Contest from March 1 to 14. Ito po ay open sa lahat po ng residents ng Region 1. So, puntahan niyo po ang kanilang Facebook page para sa mga requirements at sa mga kailangang gawin. And for March, Know God, Show God, the Quiz Challenge, every Monday po ng March yan. So, lahat po yan abangan sa kanilang DOST1 God, Gender and Development Facebook page. Ayan. So, meron din tayong free testing services of RSTL for women walk-in clients every Wednesdays po ng March. And free calibration services to all women clients po ng DOST La Union, Ilocos Norte, Ilocos Sur, and Pangasinan throughout March 1 to 31, 2025. Next. Ayan po ang aming tampok last week, ang I-Forward Innovations for Filipinos Working Distantly from the Philippines. So, open pa rin po ang kanilang application para sa mga next batch po ng beneficiaries ng programang ito. So, iscan lamang po ang QR code na naka-flash or puntahan po ang kanilang website ifwdph.dost.gov.ph para sa mga kinakailangan na mga requirements at mga paalala hinggil sa programang ito. At syempre, para sa mga tuloy-tuloy na updates sa aming mga programa, proyekto at mga aktibidades, i-like and follow ang aming mga social media platforms, ang aming website www.region1.dost.gov.ph, ang aming Facebook page facebook.com/dostro1. Andyan din po ang aming mga numbers at email para sa mga katanungan 0918-908-3799 or ang aming email address mail@region1.dost.gov.ph. Andyan po ang aming Instagram. Yan. So, pa-follow na lamang po. At syempre, ang aming YouTube para sa mga docu-series namin at mga episodes ng Technopresensya. Ayan. So, finally, ito na ang ating winner ng ating GCash prize. So, balikan natin ang ating trivia question for the day. Ano ang unang scholarship program na itinaguyod ng DOST? So, nagbigay tayo ng choices, RA 7687, Merit RA 2067, o ang RA 10612. At ang ating tamang sagot ay ang Merit RA 2067. So, tama ba ang inyong naging mga kasagutan? Kung tama, ito na ang inyong chance. Baka kayo ang napili na maging winner ng ating 100 peso GCash prize. So, sino nga ba ang ating winner? Yan. So, ang aming winner for this week, marami ang sumagot. So, ating tignan. Ayan, congratulations, Miss Queen Shine. Ayan, congratulations. At please email and message us sa aming Facebook page para malaman kung paano nga ba ma-claim ang iyong prize. So once again, congratulations. So, Ma'am Antoniette? Yes po. Congratulations po sa ating winner, Miss Queen Shine.
At muli aking pinapasalamatan ang ating panauhin, Sir Nico Ofoob. At maraming salamat po sa ngalan ng ating acting station manager, Miss Charity Frianeza. Ito po ang inyong lingkod, Antoniette Lingsit, Josty Agina. Carla. Thank you, Ma'am Antoniette, and thank you, Ma'am Charity. At syempre, sa ngalan naman po ng aming Regional Director, Dr. Teresita A. Tabaog, kami po ay patuloy na maghahatid ng tamang impormasyon, tulong at kalidad na serbisyo sa aming mga kaagham dahil sa DOST, we provide solutions and open opportunities. Abangan niyo po kami sa susunod na episode ng Teknopresensya, Siyensya, Ken Teknolohiya para Kadagiti Umili. Maraming salamat po at magandang umaga. Inyong natunghayan ang makabulang usapan patungkol sa inobasyon at interbensyon sa larangan ng siyensya at teknolohiya. Muli niyo kaming samahan sa sunod na episode ng Teknopresensya, Siyensya Ken Teknolohiya para Kadagiti Umili. Hanggang sa muli mga kagham, DOST 1 Siglat, 1 DOST for you. This is your Philippine Broadcasting Service, looking ahead to the challenges of modern times. Thank you, Ma'am Antoniette, Sir Nico. Thank you po. Thank you.